Hello, magandang araw. Tayo po ngayon ay bumibiyahe papunta po sa isa sa projects ni Apex Homes dito po sa San Rafael, Bulacan, ang Villa Marcela. At tayo po kasi ngayon ay may tripping. So dito po tayo dumaan sa bypass ba to? Bypass road. So galing po tayo sa Sonoma Residences sa Santa Maria, Bulacan. And dito sa video po natin na ito, share po natin ang ilan sa mga possible na reasons kung bakit po nadi-disapprove ang ating housing loan kay Pag-ibig. Pero bago po yun, share ko po muna sa inyo ang ating affordable housing project na Villa Marcela sa Barangay Pinakpinakan, San Rafael, Bulacan. Ang available po natin doon sa mga naghahanap po ng ready for occupancy ay meron po tayong na-reopen na few units sa phase 1. Ito po ay merong cash out na worth 20,000, 49,000 na remaining sa down payment na payable within 6 or up to 9 months depende po sa ating ma-avail. So kung kayo po ay interested or looking po kayo ng house and lot na mas mabilis ma-turnover, ay pwedeng-pwede nyo po i-consider ang Villa Marcela Phase 1 na available as ready for occupancy. Ilan sa mga possible reasons kung bakit po nadi-disapprove ang ating housing loan, ito po ay based po sa ating experience sa ating client. So, unang-una po sa isang locally employed, meron po tayong disapprove na housing loan dahil po nung time po na na-process na, complete na po yung requirements, na-forward na po kay Pag-ibig, kaya lang po nung time po na i-CCI na, yun po yung tatawagan or i-email po ang ating employer. Kaya lang po si employer po or yung contact person po sa ating company ay hindi po nag-respond kay Pag-ibig. So, kung halimbawa po na hindi po nag-respond and then yung waiting period po ni Pag-ibig, dun po sa response po na confirming po na kayo po ay employed po talaga dun sa company na yon, and yung other infos pa na kailangan po ni Pag-ibig ay hindi po natugunan, automatic po na makaka-receive po tayo ng disapproval po ng ating housing loan. Pero ang maganda naman po doon, once po na tayo po ay na-disapprove, pwede pa rin naman pong i-reapply. So yun nga lang, magbabayad po tayo ng 1,000. So charge na po yun sa ating client. So tayo na po ang magpo-provide ng 1,000 para po i-reapply. So pag ganun po yung ating situation or na-experience, may experience po natin yun, tayo po ay para ma-avoid po natin yun, make sure po na kung tayo po ay mag-a-apply ng housing loan kay Pag-ibig, kailangan po makausap po natin ang ating contact person sa ating employer, like yung halimbawa yung mga liaison officer or kung sino po yung inilagay po nating contact person. Timbrehan na po natin siya na anytime po mag-i-email po si Pag-ibig at sana replyan po nila agad-agad. Yun lang naman po, mabilis lang naman po, sasagutan lang naman po nila yung mga few questions dun po sa i-email po sa kanila ni Pag-ibig. So yun lang po. And another naman po, para naman po sa ating mga OFW, so meron din po tayong na-experience na disapprove ang kanyang housing loan dahil po during po ng kanyang contract sa ibang bansa ay nag-decide po siya na lumipat ng employer. And yung time po na yon na lumipat, ang documents po niya na bago ay hindi po napatatakan sa embassy. So, ang nangyari po, yung mga documents niya na forwarded po kay Pag-ibig ay hindi po kumbaga hindi na confirm na yun po ay talagang kumbaga legit po siya as employer po noon. Kaya naman kung tayo po ay OFW at nagbabalak po tayo na mag-avail ng house and lot through Pag-ibig financing or any financing, para ma-avoid po natin ang ganito pong senaryo na pwede pong ma-disapprove ang ating housing loan, ay i-make sure na lang po natin ang ating mga documents po ay talagang valid at para hindi na rin po tayo maabala. Yun nga po, nabanggit ko nga po
in case na ma-disapprove po tayo, maka-receive po tayo ng email ng disapproval and advice po ng developer para sa disapprove housing loan application natin, ay pwede pa rin naman po itong ma-reapply.